Isang batang babae na 2 linggo na raw nawawala. Ang bangkay na matagpuan sa isang sapa sa San Dionisio, Parañaque. Isinailalim na ito sa autopsy para matukoy kung hinalay bago pinatay. Nakatutok si Dante Perello, exclusive. Pasado alas 11 ng tanghali nang matagpuan sa sapang ito sa barangay San Dionisio, Parañaque, ang bangkay ng isang batang babae. Walang saplot pang ibaba at nasa state of decomposition na ito. Malamang yun, ni-rape. Hindi, ibig sabihin, sinaksak? Sa sakali, mayroong di sa leg, nakita ko eh. May markas dito sa leg eh. Nangangamoy na rin kaya nakatawag pansin sa isang namimingwit ng isda sa sapa. Kinilala ang biktima na si Clariza Pizarra, 7 taong gulang at residente rin ng nasabing lugar. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga magulang ng biktima. Pero base sa inisyal na investigasyon ng Parañaque Police, 2 linggo na raw nawawala ang bata. Bandang alas 5 raw ng hapon noong February 20, nang dukutin ng bata sa harap ng isang tindahan ng 2 di nakikilalang lalaki at isakay sa van. Nagpaskil ng anunsyo ng pagkawala ang mga magulang ng bata at makalipas ang 3 araw, nakatanggap raw ng text messages ang mga magulang ng bata na nagsasabi kung saan ito matatagpuan. Wala namang kapagpatunay na talagang ginasa yung kaya ongoing pang proseso ng pag-iimbestiga natin eh. Agad raw pinuntahan ng mga kaanak ng bata ang sinasabing lugar pero di nila ito natagpuan hanggang sa madiskubre ng saksi. Nasa Royalty Funeral Homes na ang labi ng bata kung saan ito ino-autopsy para malaman ang dahilan ng pagkamatay nito at kung ginahasa rin muna ito bago pinatay. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Suriin noon ng GMA News ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mga senator judge sa impeachment kay Chief Justice Renato Corona. Lumabas na hindi detalyado ang deklarasyon ng ilan sa kanila. Ngayon naman, suriin natin ang SALN ng mga miyembro ng prosekusyon na umuusig kay Corona. Yan ang special report na tinutukan ni Sherry Ann Torres. Marso pa na nakaraang taon humingi na ang GMA News ng kopya ng mga SALN ng mga kasalukuyang mambabatas. Dumating ang Agosto, muli kaming nagpadala ng request. At nitong Pebrero, nagbakasakali na naman kami. Hindi pinasilip sa amin ang mga SALN na hawak na record section. Kaya habang hinihintay ang sagot ng Secretary General ng Kongreso, minabuti na lang naming suyuri na ang buong Kongreso, mula North Wing hanggang South Wing, para isa-isahin ang mga opisina ng 11 miyembro at 3 tagapagsalita ng prosecution team na umuusig sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero sa kabila ng mga deklarasyon na ang SALN ay isang pampublikong dokumento, ang mga SALN ng ilang mga kongresista na natiling mailap. We are being cautioned because of the things that we've been done with SALN of some people, lalo na sa prosecution. Magkakaroon yata ng parang smear campaign. Although we already received the letter, I've got to get the consent of my boss first. 5 lang ang nagpaunlak. Sina Representatives Arlene Bagao, Neri Javier Colmenares, Romero Kimbo, Erin Tañada at Reynaldo Umali. Pinakamadaling makuha ang SALN ni Representative Tañada at Representative Bagao. Naka-upload na kasi ito sa kanilang website. Ang lead prosecutor na si Representative Niel Tupas Jr. natsambahan naming makasalubong kaya't personal naming hininga ng kanyang SALN. Pero ang kanyang staff, hindi naman kami binigyan ng kopya ng SALN. Nagpunta na tayo dito sa Senado para makausap ang mga miyembro ng prosecution panel at makuha na rin sila ng kopya ng kanilang SALN. At nang sa gayon, makakuha na rin ng paliwanag tungkol sa mga inilagay nila na detalye sa kanilang mga SALN. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Representative Kimbo, nangangamba raw ang ilang miyembro ng prosekusyon na gamitin ang kanilang SALN sa black propaganda at para ilihis palayo sa impeachment ang issue. Taos puso at handa raw naman silang lahat na ilabas ang kanilang SALN pagtapos na ang paglilitis kay Corona. Sa 5 2010 SALN ng mga prosecutor na amin nakuha, 4 ang hindi nagsaad kung magkano nila nabili ang kanilang mga lupa. 2 sa kanila, halaga lang ng mga renovation ang nasa SALN. 3 ang hindi nagdeklara ng kanilang sinasahod bilang kongresista. Para masiyasat din ang yaman na ibang prosecutor, minabuti ng GMA News na tingnan ang kanilang 2009 SALN.
Ang isa sa mga nanguna sa pag-impeach kay Corona, kulang ang detalye tungkol sa kanya nag-iisang lupa. Ayon kasi sa batas, dapat nakadetalye sa SALN ang iba't ibang halaga ng lupa. Una, kung magkano ito nabili at mga renovation dito. Ikalawa, ang halaga batay sa tuos ng asesor ng lokal na gobyerno. At ikatlo, ang kasalukuyang halaga nito sa merkado. Katangi-tangi naman ang 3 kongresistang nagdagdag pa ng pahina para sa mas mabusising pagdeklara ng halaga at lokasyon ng kanilang yaman. 4 din ang nagdetalye ng halaga pati plaka ng kanilang mga sasakyan. Pero ang dalawa, iniwang blanco ang tanong sa SALN form kung paano napasa kanila ang kanilang deklaradong real properties. Ayon sa Civil Service Commission o CSC, ang institusyong nagbabantay sa paghain ng SALN, lahat ng mga ari-arian at yaman sa loob at labas ng bansa, gaano man ito kaliit o kalaki, kailangan ideklara. Pag hindi may kinumpleto yan, hindi namin yan tatanggapin. At kapag hindi tinanggap yan ng committee, it is deemed not filed. The filer himself, kung meron siyang inumit na statement o na information na dapat niyang ilagay, then he can be charged also with perjury. That's tantamount to telling a lie and while under oath. Sa Korte Suprema, nananatili ang resolusyong bawal ilabas sa publiko ang SALN ng mga maestrado. Samantala hanggang ngayon, ni opisyal na paliwanag mula sa Records Division ng Kongreso tungkol sa matagal ng hiling ng GMA News para sa mga SALN, wala pa rin. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Maniniwala ba kayo na sa loob lang ng 33 araw, magagawang magmukhang bago at dekalidad ang mga silid-aralan na ito? Nako, hindi po kami nagbibiro. Talagang wala pong imposible kung magsasama-sama at magtutulungan para sa bayanihan. Heto po, panoorin ninyo. Sinong mag-aakala na 1 buwan lang ang lumipas mula ng simula ng GMA Kapuso Foundation, ang Kapuso School Development Project sa F. Caudilla Elementary School? Kung dati ay mistulang tambakan ang mga classroom dito, ngayon ito na ang pamantayan ng kalidad sa paaralan. Asahan po niyo na aalagaan po namin itong building na ito at i-treasure po yan ng lahat naming mga eskwela, mga magulang at yung mga teacher pong naka-assign ngayon dito. Maraming salamat po. At bilang panimula sa pagpapasinaya sa mga naipaayos na mga silid-aralan, isang environmental symposium ang aming hinandog sa pamayanan. Kapalit nito, nagsama-sama ang bawat miyembro ng pamayanan mula sa mga magulang, guro at pati na rin mga sundalo para magtanim ng mga puno. Para lalo pang mapagtibay ng komunidad ang pagmamahal sa kalikasan, isang panata ang aming sinimulan. Mula sa araw na ito, ipinapangako ko na aking igagalang, iingatan at itataguyod ang lahat ng may buhay. Minarapat natin na simulan din ang ganitong bayanihan sa pangangalaga sa kalikasan na kung saan sila pumirma ng covenant at panata na protektahan ng kalikasan, kaya ganun din natin sisimulan. Maging ang pamilyang nag-donate ng lupang pinagtirikan ng paaralan, humanga sa ganda ng mga naitayong bagong silid-aralan. Sa tingin niyo po ba sulit po yung ibinahaging lupa ng pamilya niyo? Sa wari ko po sa panahon ngayon, sulit nung makuha yung panang GMA Kapuso. At kahit napupatay na yung tatay ko, nanay ko, yung kapatid kong panganay, bilang panganay po, ako po ilubos-lubos ng papasalamat sa GMA Kapuso. Pero ang tunay na bunga ng ating pagbabayanihan, ang saya sa mata ng mga batang gagamit ng mga classrooms. Galak na walang katumbas. Mas masarap na po mag-aral kasi po mapresko na lalabas, papasok na yung hangin dahil bukas na yung pintana. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation, saka po kay Tita Mel. Mula sa lahat ng bumubuo ng GMA Kapuso Foundation, wala pong anuman. Kami man din po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi ng proyektong ito. Pwede rin po kayo makibahagi sa mga susunod pang mga paaralang ipapagawa
ng GMA Kapuso Foundation. Magsadya lamang po sa aming tanggapan at pwede rin kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa amang sangay ng Cebuana Lulier o di kayo maglagon sa www.kapusofoundation.com. Susunod, sabog ng mga kabayo sa Timog Cotabato. Bakit patuloy pa rin kahit kabig-kabilang ang batikos? Yang skydiver na yan sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan! Muntik madisgrasya habang nagpapasiklab sa ere. Tik nang tumama doon sa bubong. Lobby po, ano kaya masasabi sa bagong bansag sa kanya na Pictorial Princess? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Sa milyong